Paninira laban kay Mayor Vico Sotto, modus operandi? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Sabado, April 12. Pero bago yan, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay po sa ating munting channel, and I also would like to thank and acknowledge po sa mga viewers natin overseas or mga OFW nating kababayan dyan na mahal ang ating iniidolong si Mayor Vico Sotto, lalo na po kay Miss Heidi Gutierrez. So yun nga po mga parokya, gusto ko rin pong humiling po sa inyo na pakisubscribe po ang aking YouTube channel, pakilike and share na din po para mas rumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga po mga kaparokya, kinumpirma na po ng DSWD, particular ng sekretary nito na si Rex Gatchalian, na may modus operandi na naganap kung saan pinilit o pinersa daw di umano ang isang psychological disability to speak up against Mayor Vico Sotto. Ito daw ay systematic storyline para sa isang smear campaign against Mayor Vico Sotto. Yun nga po mga kaparokya, recently a 57-year-old with mental ill went viral and speak up against her will. So nakapila po ang isang 57-year-old na may mental ill or may kapansanan para po kumuha ng bigas, at ito po ang ginawa nila, dinala daw po nila sa isang sulok. Ayon po yan sa PWD para interviewin, which is against naman po yan sa kanyang kagustuhan dahil hindi niya daw po alam kung ano ang sasabihin. So according to the secretary, there was a coercion o sapilitan o pwersahan na naganap. Ayon pa dito ay sinagawa ang nasabing interview sa loob ng compound ng St. Gerard Construction na pagmamay-ari ng katunggali ni Mayor Vico Sotto na si Sara Diskaya. Alam na this mga kaparokya, kung hindi ang katunggali nito ang pasimuno, ay may alam po ito mga kaparokya. Well, actually mga parokya, Vico Sotto or Mayor Vico Sotto reposted it about the interview with Secretary Rex by ANC on his social media account, and according to Mayor Vico Sotto, he posted it not because he runs for re-electionist or bilang candidate but a city mayor of Pasig. Sobra daw niyang ikinababahala ang gantong mga pangyayari. So, grabe naman po kasi talaga mga kaparokya ang pambabastos ng nasa likod ng black propagandang ito, dahil kailangan mo pang bayaran ang isang tao to mouthing bad against Mayor Vico Sotto. Pero mga parokya, instead na mabawasan ang mga supporters ni Mayor Vico Sotto, ay lalo pang dumadami ang sumusuporta dito. You cannot put the good man down, lalo na sa isang good leader. And I agree with that mga kaparokya, because kahit paanong negative ang sabihin sa anak ni Bossing, ay patuloy at parami po ng parami ang sumusuporta at naniniwala kay Mayor Vico Sotto. At ayon pa sa sekretary ay pwede daw kasuhan ang nagsagawa nito ng kasong cyber libel at child abuse dahil nabibilang daw ang isang may mentally ill sa isang bata. And the secretary said ay may mga ilan pang exploitation na nangyari, not only the 57-year-old but also the senior citizen. Marami pa po daw po ito mga kaparokya. So grabing garapalan na talaga ang ginagawa ng kalaban ni Mayor Vico Sotto, at akala nila makakatulong gantong pamamaraan para mabawasan ang naniniwala sa anak ni Bossing at Miss Connie Reyes, which in fact mga kaparokya, lalo pa pong nadaragdagan. Hindi lang sa Pasig, kahit po sa ibang lugar dito sa bansa, at isa na po tayo doon mga kaparokya. Yun nga po mga kaparokya, for me tila hindi napag-isipang mabuti ng kampo ng kalaban ni Mayor Vico Sotto ang kanilang ginawa, dahil kumpirmado po na sa loob po mismo ng bakuran ng sariling kumpanya naganap ang interview. Sa ngayon po ay hindi pa daw di umano matukoy kung sino ang nag-orchestrate or nagpasimuno or mastermind ng smear campaigning o pang-aatake para siraan ang incumbent mayor. Pero para sa akin, the mere fact na nasa loob ng compound mo ito ay alam or kilala mo ang vlogger na nag-interview or nagsagawa ng gantong uri ng black propaganda, which is the Journal Pasig
page. Nakakatawa na talaga ang ginagawa ng mga kalaban ni Mayor Vico Sotto. Yung isa trying hard maging relevant kay Mayor Vico Sotto, yung tinaguri ang siping ng Pasig. Yung isa naman po, isang taon lang nangangampanya na puro ayuda ang ginagawa. Yung isa naman po, yung barangay captain na todo paninira kay Mayor Vico Sotto na akala mo di nakatanggap ng financial assistance from Pasig LGU. Pero alam nyo mga kaparokya, kahit anong paninira ang gawin nila, ay hindi nila matitibag si Mayor Vico Sotto, at sa ginagawa nilang ito ay lalo lang po lumiliit ang chance nila na manalo dahil nagiging pangit ang imahe nila sa mata ng tao dahil sa ginagawa po nila. Alam naman po kasi ng mga Pasigueño kung ano ang totoo. Alam nila kung paano magtrabaho ang Vico Sotto, kaya hindi talaga nila kayang i-manipulate ang kaisipan ng mga constituent ng Pasig dahil sa pagmamahal ng mga ito kay Mayor Vico Sotto. Unang-una, may napatunayan na masipag, hindi corrupt, may takot sa Diyos, honest na public official or servant. Kaya nga, para sa akin, hindi nila matatalo ang isang may mabuting hangarin at may mabuting puso para sa kanyang nasasakupan. At sa kumakalaban naman po dito kay Mayor Vico Sotto, actually, you can offer an alternative or make an option na pwedeng gawin para sa mga Pasigueño bilang mayor. Instead na maglatag po ng plataforma at sabihin ang mga plano para sa mga Pasigueño ay kung ano-ano pa pong paninira ang ginagawa ng mga ito. Yan po ang pinaka dapat iniiwasan ng mga kandidato, ang mangsira or siraan ang katunggali. Again, you cannot put the good man down. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat at mag-ingat po tayo. Thank you and God bless.